talong, upo at repolyo. Bili na ng 3 kilo at may kasamang pa-freebie. Ang bagong CEO ng Fu Group na si Fu Sijin ay nagbalik na sa bansa ngayon. Tito, ang perang ito ay naipon para kay Xiao Shuwei na gagamitin sa kanyang operasyon. Hindi mo ito pwedeng ipangsugal. Umalis ka nga sa harap ko. Kumpol kayo ng mga pabigat. Iyong dati mong kasintahan, ngayon ay isa ng pinakamayamang negosyante sa bansa. Kung kumapit ka lang sa kanya noon, tingin mo ba magiging hamak na tindera ka lang ng gulay ngayon? Tigil, huwag mong apihin ang mama ko. Ikaw na batang to? Ang lakas ng loob mong pagsabihan ako? Tumigil na kayo, Tito. Ang 2 milyong pisong insurance 6 na taon na ang nakararaan. Hindi ba't nasa iyo na lahat yon? Ang 2 milyong iyon, ituring mo na lang nakabayaran sa pagod at pag-aalaga mo sa amin. Pero, kapag hiningan mo pa ako ulit ng pera, mapipilitan na akong itawag ito sa pulis. Diyos ko, nagagawa mo akong kausapin ng ganyan? Diyos ko, Diyos ko. Diyos ko, ate. Halika at tingnan mo. Ito ang anak mong walang utang na loob. Pagkatapos kanyang mawala sa amin, ngayon naman ay gusto niya akong gutumin ng buhay. Kay malas naman ng pamilyang ito, napakamalas talaga. Xiaoxiu, halika na, uwi na tayo. Mama, hindi ba't lagi mo siyang hinahanap-hanap? Hindi ah. Hindi mo ako maloloko, Mama. Ilang beses kitang nakita tuwing gabi. Nayakap ang larawang ito habang umiiyak. Kahit pagod na pagod ka na, ngumingiti ka pa rin kapag nakikita mo to. Hindi ba't siya ay isang napakahalagang tao para sa iyo? Hindi. Siya ay isa lamang kaklase ni Mama noong kolehiyo. Ayaw kong malungkot si Mama. Kapag malungkot ka, nalulungkot din ang puso ni Xiaoxue. Anong nangyayari? Anong nangyayari, Xiaoxue? Xiaoxue, Papa, buhatin mo naman ako, please. Rui, katatapos lang ng check-up ni Papa. Kailangan niya munang magpahinga. Ako na lang ang hahawak sa kamay mo, okay? Ayoko. Gusto ko si Papa ang magbuhat sa akin. Hindi ko na kayang lumakad. Fu Rui, huwag kang maglikot dito sa ospital. Sumunuan. Fu Sijin, Sumunuan. Fu Sijin. Noon tayo'y magkasundo sa lahat, masaya tayo bawat araw. Mahal kong si Jin, mayroon kaya tayong mahabang bukas? Siyempre naman. Mahal kong munuan. Ikaw? Payag ka ba? Oo, payag ako. Kung ganoon, tatatakan na kita. Pakasal tayo pagka-graduate natin. Magpatuloy ka lang sa pagtugtog. Ako ang magtatrabaho para sa'yo. Akin ka na rin kung ganoon. Noon, nangangako tayo ng hanggang wakas, na tila wala tayong dapat ikatakot sa mundo. Pero ang totoo, Saan galing ang basurerang to? At nakaharang dito? Pasensya na, nandito lang ako para sa anak kong si Munuan. Ikaw ba yung nandito para sa taga-music department na si Sumunuan para magbayad ng tuition? Kilala mo ba ang anak ko? Yung sikat na hindi pa nagbabayad ng tuition ng kalahating semestre, sino ba ang hindi makakakilala sa kanya? Sa kalagayan mong yan, magpipiano ka pa? Akala mo ba porke napalapit ka kay pamilyang Fu ay ang galing mo na? Wala ka na talagang hiya. Ang kapal ng mukha mo. Maliit na kaklase. Huwag na kayong magbiro. Ibalik nyo na sa akin ang pera ko. Wala ka bang kamay para kunin ito ng kusa? huwag niyo silang apihin ang nanay ko. Baka gusto niyong gamitin ko ang CCTV diyan para ireklamo kayo. Huwag kang ang magkunwaring kawawa. Nay, ayos ka lang ba? Nuan-nuan, wala akong kwentang ina. Napahiya ka tuloy sa harap ng mga kaklase mo. Nay, hindi mo kasalanan yon.
Wala tayong ginagawang masama, marangal tayong nagtatrabaho para mabuhay. Sila ang may problema sa pagkatao. Ikaw ang mananatiling pinakamabuting nanay para sa akin. Si Jin, bumili ako ng 2 milk tea. Heto yung 7% sweet para sa'yo. Ah... Subukan mo pang tumingin at dudukutin namin ang mga mata mo. Anong gagawin nyo? Laban sa batas ang ginagawa nyo. Bakit ka sumisigaw? Ituloy mo yan kung gusto mong mapahamak. Dahil sa itsura mong yan, tinutukso mo si Fu Sijin, di ba? Gusto mo pang matutong magpiano gaya ng mga mayayaman? Wala ka bang hiyang babae ka? Di ba, gagamitin mo ang CCTV para takutin kami? Sige, subukan mong magmatapang ulit. Huwag kang malikot. Kung hindi, sasaktan ko ang mga kamay mo. Huwag. 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 Huwag po. Huwag po. Huwag po. Huwag po. Magre-report ako sa mga pulis ngayon din. Di ka pa ba nadadala sa sakit? Sino ba tayo? At sino ba sila? Sa tingin mo ba may silbi ang pagsumbong mo? Kapag nagsumbong ka, mawawala ang 2 milyong piso na to. Pagkatapos nating bumili ng bahay sa 2 milyon, may matitira pa sa atin. Nagpipilit ka pang maghirap para sa wala. Malinaw na sila ang may kasalanan. Hindi ito isang bagay na pwedeng bayaran lang ng pera. Ay naku ate, pagsabihan mo nga itong anak mong hangal. Sayang ang ilang taon mong pag-aaral. Hindi mo man lang alam kung ano ang mahalaga. Ibig niyo bang sabihin ay dapat lang akong apihin at saktan nila ng ganito? Dapat lang sa'yo yan. Ate, ate, anong ginagawa mo? Diyos ko po, ate. Haharapin ko sila ngayon din para rito. Nay, malakas ang ulan. Huwag po kayong pumunta. Kahit na ang tatay ko ay pumanaw na noong bata pa ako, mag-isang itinaguyod ni nanay ang pamilyang ito. Siya ang nagsilbing ama at ina, ang aking sandigan at aking bayani. Pero sadyang madamot ang tadhana. Nang gabing maulan na yon, biglang sumama ang pakiramdam ni nanay dahil sa tindi ng galit. At tuluyan na niya akong iniwan. No anuan. Ma, Patawarin mo ako, anak. Mag-aral kang mabuti. Ayusin mo ang iyong buhay. ma, hindi po. Kasalanan ko ang lahat. Ma, idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo ako. Ma, Malas ka talaga sa buhay. Nawala na ang tatay mo dahil sa iyo. Ngayon pati nanay mo ay nawala na rin. Huwag kang magkunwaring kaawa-awa. Anong pinalalabas mo? Na mabait kang anak? Napakalaki talagang malas ni Pamilya Su na nagkaroon siya ng anak na malas na tulad mo. si Jane. Munuan? May nangyari ba? Nitong nakaraang 2 araw, di kita makontakt. Si Jane, wala na akong nanay. Nuan-nuan, huwag kang matakot. Pupuntahan kita agad. Hintayin mo ako. Magbigay ka ng presyo, kunin mo ang pera, at umalis ka na agad. Tita, ano pong sinasabi niyo? May nagawa ba akong mali? Kaya ko pong magbago. Anong babaguhin mo? Sa kalagayan mong iyan, mababago mo ba ang amoy ng iyong kahirapan? Ang pamilyang Fu ay marangya, kailangan namin ng kapantay sa katayuan. Hindi na kita sisisihin sa pag-impluensya kay Sijin, nakapag-aral ka naman sigurong tao, huwag ka namang maging makapalang muka. Pero tita, tapat po ang pagmamahalan namin ni si Jane. Tama na, ang pag-ibig na walang pera ay parang buhanging madaling mawala. Bakit kailangang si Sijin ay maghirap kasama mo? Kahit magpakaaba ka, iba si Sijin.
Ito na ang huling babala ko. Si Sijin ay bata pa lang ay may sakit na sa puso at malapit ko na siyang dalhin sa ibang bansa para magpagamot. Kung ayaw mo siyang mapahamak, lumayo ka na sa kanya agad. Ako, Buntis ka? Bantayan niyo siya. Kapag lalaki ang naging anak, dalhin siya sa pamilyang Fu. Opo. Munuan, bakit ka nasa labas? Ang kamay mo, bakit ganyan kalubhang sugat mo? Anong nangyari? Fu si Jin, itigil na natin to. Hanggang dito na lang tayo. Tapusin na natin ang lahat. Ititigil na natin? Fu si Jin, tapusin na natin to. Tapusin na? Bakit? Dahil hindi ko na kayang magkunwari na gusto kita. Ngayong araw, maghiwalay na tayo. Nagkunwari kang gusto ako? Hindi ba't nangako tayo na magsasama tayo habang buhay? Anong habang buhay? Bata ka ba? Sa isang mumurahing pulseras lang, akala mo ba matatali mo na ang buhay ko? Di ba parang nakakatawa naman yan? Hindi ko na kayang umarte kahit isang saglit. Umalis ka na. Umalis ka na. Nagsisinungaling ka lang sa akin, di ba? Kung ano man ang problema, harapin natin ang magkasama, please. Bitawan mo ako, Fu si Jin. Wala ka na bang hiya? Sinabi ko nang tapos na tayo. Bakit ayaw mo pa rin akong lubayan? Dati ko pa iniisip na ang pagiging mataas mo ay masyadong masakit sa mata. Ayaw ko yan. Kaya gusto kitang hilahin pababa. Ngayon, sawa na ako. Ayaw ko na ituloy to. Hindi mo ba maintindihan? Hindi ko maintindihan. Ang kamay mo. Tumahimik ka? Sa tuwing naririnig kita ngayon, nadidiri ako. Fu si Jin, sana ay nakakaintindi ka ng salita. Umalis ka na agad. Munuan. Munuan, buksan mo ang pinto. Munuan? Munuan. Fu si Jin, anong nangyari sa'yo? Huwag mong hawakan si Young Master. Fu si Jin. Isang araw matapos pumanaw ni Mama, habang buhay ko na ring nawala si Fu si Jin. Sabi ng lahat nagpapaawa lang ako. Unti-unti akong naging manhid at natutong itago ang aking pighati. Parang noong taglamig na yon, naubos na ang lahat ng luha ko. Congratulations, Miss Su. Kambal silang lalaki at babae. Ilayo niyo sa akin ang batang lalaking yan? Ilayo niyo sa akin ang batang ito? Tita, sinunod ko na ang gusto mo. Nakipaghiwalay na ako kay si Jin. Mahal na mahal ko ang dalawang batang ito. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mo kaming paghiwalayin ng mga anak ko. Kalokohan? Tingin ko kailangan niya dalhin sa psychiatric ward para masuri ng maayos. Ilipat siya sa psychiatric ward. Huwag. Wala akong sakit. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Mama, tingnan mo. Ang paborito mong tito. 3 taon akong nakakulong. Ang pinuno ng Fu Group na si Fu Sijin, matapos ang matagumpay na operasyon, ay nagpakita sa New York Trade Building Acquisition Opening Ceremony at dumalo sa ribbon cutting ceremony. Kasama ni Fu Sijin si Zhu Ling, ang anak ng Zhu Group, balitang nakatakda na ang kanilang kasal. Gaya ng inaasahan ko, si Sijin ay mayroon ng bagong buhay at may bago na ring kasama. Fu Sijin, basta't masaya ka, magiging sulit ang lahat ng ito. Sumunuan, may pamilya at anak ka na? Sino?
Sinong humaharang sa daan ng young master na ito? Nasaktan ba ang Rui-Rui? Bakit kayo nakaharang sa gitna ng pasilyo? Nagmumukha kayong kawawa? Wala man lang kayong modo? Paano kayo naging mga magulang? Bata, patawad. Aalis na kami ngayon din. Hinto. Sumunuan. Matagal na tayong di nagkita. Nakalimutan mo na ba ako? Munuan, sino siya? Kilala niyo ba ang isa't isa? Magkaklase lang kami noong kolehiyo. Bakit di mo na lang sabihin, hindi mo ako kilala? Kamag-anak ni Xiaoxie, pakipirmahan ang mga papeles sa pagpapakonfine. Sandali. Fu's Hospital. Ipagbawal ang paggamot sa anak ni Sumunuan. Hindi anak sa labas si Xiaoxue. 5 taon akong naghanap ng gamot, tanging ang ospital lang na ito ang makapagliligtas sa kanya. Ano namang pakialam ko? Paano itong hindi magkakaroon ng... President Fu, nagmamakaawa ako sa'yo. President Fu, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong paalisin ang anak ko. Munuan, tumayo ka na riyan. Nagmamakaawa ako sa'yo. Sumunuan? Kung alam mo lang na mangyayari ito, bakit mo pa ginawa noon? President Fu, Imbestigahan mo si Su Xiaoxue at i-compare ang genes niya sa akin sa lalong madaling panahon. sige po. Si Jin? Di ko akalain na ang babaeng yon kanina. Ay kaklase mo pala? Siguro ay galing siya sa hirap, no? Nakaabala siya ng matagal. Ang niluto kong seafood soup para sa'yo, siguradong panis na. Zhu Ling, ayusin mo ang pananalita mo. Dahil sa pagligtas sa akin ng tatay mo, kaya lang kita hinayaang tumira sa pamilyang Fu, pero huwag ka nang umasa sa iba pa. Fu si Jin. Darating din ang araw, mapapakasalan mo rin ako ng kusa. President Fu, nagmamakaawa si Miss Su sa ospital. Tatawag na ba tayo ng pulis? Ayusin mo ang paggamot sa anak niya. Nagsisimula pa lang ang ganti ko. Hindi siya pwedeng sumuko. Masusunod, President Fu. Lumalambot na kaya ang puso ni President Fu? Maayos na ang lagay ng bata, itutuloy na namin ang operasyon niya agad. Doktor, maraming salamat. Utang ko ito sa'yo. Pero, baka magalit si President Fu, madamay ka pa sa gulo ko. Huwag kang mag-alala, si President Fu ay madalang lang pumunta rito, walang magiging problema. Ano ba talaga ang ugnayan ni President Fu at Miss Su? Gusto ni President Fu na tulungan ko siya, pero bawal kong sabihin na galing sa kanya ang utos. Munuan, may kinita ako ng konti sa pagtitinda ng isda. Kunin mo muna ang pera na to. Birthday mo ang password niyan. Gagawa pa ako ng paraan sa kulang na pera. Senior, hindi ko matatanggap ang pera na to. Nagpakasal lang tayo noon para sa papel, para lang magkaroon ng record si Xiaoxue. Hindi na kita pwedeng idawit pa. O sige, itatago ko muna ito para sa inyo. Si Xiaoxue ay parang sarili ko na ring anak, aalagaan ko siyang mabuti. Huwag kang mag-alala, pumasok ka na sa trabaho. Senior, di ko na pwedeng iwan ang trabaho ko sa bar. Pakiusap, tulungan mo muna akong alagaan si Xiaoxue. Si Jin, balita ko may bago silang dating na maganda at marunong din mag-violin. Ipapatawag ko siya mamaya para makapag-relax ka naman. Pasok! Senyorito Wang kayo. Bakit nandito si Sumunuan? Si Jin? Sumusumpa ako. Hindi ko talaga alam na ang tinutukoy ng amo na babae ay siya. President Fu, kung ayaw mo akong makita, aalis na ako agad. Sinabi ko bang umalis ka? Bakit? Para ba akong multo kung tingnan mo?
Takot na takot ka? Ano po ang gustong pakinggan ng mga young master? Wag ka nang magpanggap na inosente. Nagtatrabaho na nga si Campus Bell ng Jiang University sa nightclub. Ang boring naman kung violin lang. Halika rito. Samahan mo kaming uminom. Pasensya na, Senyorito Wang. May allergy ako sa alak kaya di ako pwedeng uminom. Hindi ka naman mawawala dahil sa allergy. O baka naman, mababa ang tingin mo sa perang binabayad. Kaya ayaw mong uminom? Sumunuan? Di ba kailangan mo ng pera? Halika rito, samahan mo si Senyorito Wang na ubusin ang boteng to at magiging sayo na ang lahat ng perang ito. Dati-dati ay pinoprotektahan mo ako. Ayaw mo ngang padampiin ang alak sa akin, pero ngayon parang gusto mo na akong mawala. Nasasaktan ka? Anong karapatan mong masaktan? Anong karapatan mong tingnan ako ng ganyan? Uminom ka! Ano ba naman yung kaunting pangangati? Wala yan kumpara noong. Dinurog mo ang puso ko noon. Halika rito. Sumunuan? Di ba kailangan mo ng pera? Ipakikipaghalikan kita sa lalaking to. Kapag napasaya mo ako, dadagdagan ko pa ang pera mo ng 100,000. Halikan mo siya. Sabi ko, halikan mo siya. Halik? Halik, halik, halik. Halik, 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 halik. Halik, 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 halik. Layas. Layas kayong lahat. Sumunuan? Bakit ang baba ng tingin mo sa sarili mo? Basta may pera gagawin mo lahat, di ba? May 10 milyong piso ako rito. Ibig bang sabihin nito ay pwede na kitang makuha? Oo, mahal ko ang pera, pero mas ayaw kong balikan ang nakaraan. Kahit sinong lalaki ay pwedeng lumapit sa akin, maliban sa iyo, Fu Sijin. Sumunuan? Bakit ako lang ang nakakulong sa nakaraan? Wala akong balak na hayaan kang maging masaya. Si Jin, ganoon mo ba ako kagalit? Kailangan bang mawala na lang ako? Para lang mawala ang galit mo? Hoy babae, ang ikli ng suot mo? Ako ba ang hinihintay mo? Anong gagawin nyo? Tabi, Aalis ka? Huwag kang umasa. Masamang babae ka? Nagahas mo pang pangarapin si Sijin? Ngayong gabi, sisiguraduhin kong hihiyain kita sa lahat. Mag-imbestiga ka? Nasaan na ngayon si Sumunuan? sino kayo? Miss? Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Huwag kang umalis. Makati ang babaeng to. Huwag, lumalayo kayo sa akin. Ngayon, ay dapat kang sumunod sa akin. Sumunuan. Ang mga basurang ito, tapusin niyo sila at ipakain sa aso. Masusunod, President Fu. Huwag po kayong mag-alala, President Fu. Maayos na ang lagay ni Miss Su at magigising na siya agad. Salamat sa tulong niyo. President Fu, may kailangang asikasuhin sa kumpanya. Kailangan niyo pong pumunta roon. Naintindihan ko. Bago ako makabalik, walang sinuman ang pwedeng pumasok sa kwarto ko. Masusunod po, President Fu. Ano sa tingin nyo? Sino kaya ang babaeng dinala ni President Fu dito? Pinapahalagahan niya talaga. Kahit si Miss Jo hindi pa nakakapasok sa kwarto ni President Fu, pero hinayaan niyang tumira doon ng babaeng yon. Siguradong espesyal siya. Ang mga gawain ni President Fu ay hindi para pagsismisan niyo. Bumalik na kayo sa trabaho.
Nasaan ako? Si Sijin ba ang nagligtas sa akin? Hindi. Galit na galit siya sa akin. Paanong magiging siya? May tao ba riyan? Buksan niyo ang pinto, palabasin niyo ako. Buksan niyo. Bilis, buksan niyo. Sino ba talaga ang naririyan? Buksan niyo ang pinto. Sino ka? Bakit ka nakakulong dito? Ang boses na yon. Ikaw ba si Rui Rui? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ang aking Rui Rui. Patawad. Hindi pa kita pwedeng kilalanin ni Mami ngayon, pero gustong-gusto na kitang yakapin. Hoy, bakit hindi ka na nagsasalita? Rui Rui, ang sinong kinakausap mo? Sino ang nasa loob? Si. Binibining Sumunuan. Sumunuan? Bakit siya nandito? Buksan mo ang pinto. Madam, nag-utos po si President Fu na bawal pumasok ang kahit sino sa kwartong ito. Tungkol kay Sijin, ako na ang magpapaliwanag. Opo. Buksan mo ang pinto at dalhin ang batang amo pabalik sa kwarto niya. Opo. Rui Rui, sumunod ka. Mrs. Fu, Masamang babae ka? Ang lakas ng loob mong bumalik ng palihim sa Longchuan, ito ba ay dahil gusto mo na namang gumamit ng maruming paraan para akitin si Sijin? hindi po, may sakit ang anak ko. Ospital lang sa Longchuan ang makakatulong sa kanya. Plano mo bang gamitin ang bata para akutin si Sijin? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang umasa. Ang tanging apo namin sa pamilyang Fu ay si Rui Rui lang. Kapag nalaman ni Sijin na ang batang yon ay sa kanya, wawakasan kita. Sinong wawakasan mo? Sijin, bakit ang aga mong umuwi ngayon? Kanina? Sinabi ko na, walang pwedeng pumasok sa kwarto ko. Umalis ka na muna, ma. Mukhang hindi narinig ni Sijin ang mga sinabi ko kanina. Sijin, nakalimutan mo na ba ang babaeng ito? At kung paano kanya tinalikuran noon? Bakit mo pa siya dinala dito sa bahay? Dinala ko siya rito para pagbayarin siya sa lahat. Pero, Alam ko ang ginagawa ko sa sarili kong buhay. Umuwi ka na. Salamat sa pagtulong sa akin, President Fu. Pero kailangan ko na munang umuwi. Naghihintay sa akin ang asawa ko at anak ko. Ang bata lang na yon ang iniisip mo. Wala ka bang balak na makita ang anak nating lalaki? Ayokong makita siya ngayon. Para saan pa? Anak mo na lang siya ngayon. Aalis na ako. Gusto mo man o hindi, makikita mo siya. Madam Liu, ipasok mo si Young Master. Opo, President Fu. Bitawan mo ako. Ayokong makita siya. Bitawan mo ako. Fu Sijin. Rui Rui. Papa, ang mama ni Su Xiaoxue, bakit siya nasa bahay natin? Rui Rui. Di ba gusto mong malaman kung sino ang nanay mo? Nagsusumamo ako sa'yo. Fu Sijin. Pakiusap, huwag mong sabihin. Siya ang nanay mo? Ang babaeng nang iwan sa'yo noon para sumama sa ibang lalaki. Hindi totoo yan. Siya ang nanay ni Su Xiaoxue, madumi siya at mabaho. Sinungaling si Papa. Galit ako sa inyo. Fu Sijin, bakit ang lupit mo? Bata pa siya para sabihin sa kanya ang mga ito. Nasasaktan siya. Anong karapatan mong pagsabihan ako? Ikaw ang nakasakit sa kanya. Ikaw ang nang iwan sa kanya at sa akin. Gusto ko ring maranasan mo ang pakiramdam ng maiwan. Tignan mo, Xiaoxue, sa isang tawag ko lang, may papasok agad doon para tanggalin ang oxygen ng batang yan. huwag. Fu Sijin, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo siyang saktan. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Sabi mo yan, simula ngayon, magiging tauhan kita. Bakit? Halatang galit na galit ka sa akin. Dahil sa ganitong paraan, unti-unti kitang mapapabagsak.
Bibigyan lang kita ng 3 segundo. 3, 2. Pumapayag na ako. Kung paano magsilbi sa lalaki, siguradong sanay na sanay ka na. Mag-ayos ka na, aking tauhan. Ayaw mo talaga, di ba? Sayang. At kahit anong dumi ng tingin mo sa akin, araw-araw mo itong pagdurusahan. Fu Sijin, paano mo nagawang maging malambot sa babaeng ito? Walang hiya ka? Sa tingin mo ba karapat dapat kang humiga sa kama ni si Jin? Hilahin niyo siya pababa. Bruha ka! Umalis ka na? Bakit bumalik ka pa para akitin si Jin? Magsalita ka? Paano mo siya naakit? Siguro ay ginagamit mo lang yung kaawa-awang hitsura mo para makaakit ng mga lalaki, no? Dalhin niyo siya sa banyo. Opo. Bruha ka! Gising ka na ba ngayon? Ngayon ipapakita ko sa'yo ang mapapala mo sa pag-akit sa asawa ko. Wala kaming relasyon ni Fu Sijin. Pakawalan mo ako. Sino ka para tawagin ang asawa ko sa pangalan niya? Ako ang nag-iisang donya ng pamilyang Fu. Isa ka lang naman sa si Jin na laruan lang niya. Lumayo ka sa kanya. E di pagsabihan mo ang lalaki mo, siya itong ayaw tumigil sa akin. Walang hiya ka. Miss Zhu, lagot tayo sa batas kapag may nangyaring masama. Ang buhay ng babae niyan, walang pakialam si Jin dyan. Huwag ka nang umarte. Tumayo ka dyan. Parang wala na siyang malay. Anong ginagawa niyo? Unuan. Si Jin, ako. Kapag may nangyaring masama sa kanya, papanagutin ko kayo. Anong gagawin natin ngayon, Miss Zhu? Siya mismo ang nadulas at natumba. Pumasok lang tayo para mag-check. Sino mang magsalita. Papanagutin ko kayo. Opo, opo. Opo, opo. Bakit hindi pa siya gumigising? Kapag may nangyari sa kanya, hindi kita mapapatawad. Opo. Gising ka na? May pakialam pa ba siya sa akin? Hindi. Galit na galit siya sa akin. Paano mangyayari yon? Kaya ko ang sarili ko. Salamat sa pagliligtas sa akin, President Fu. Sumunuan, huwag kang masyadong mag-isip. Iniligtas kita dahil lang hindi pa ako tapos paglaruan ka. Nag-asumi lang pala ako. Pasensya na, President Fu. Si Jin. Kahapon. Malapit na kaming magpakasal ni Zuling. Magkakaroon din si Ruirui ng bagong inang magmamahal sa kanya. Sumunuan, huwag ka nang mag-asumi pa. Kapag nagsawa na ako sa'yo, pwede ka nang umalis. Sana nga, President Fu, magsawa ka na agad sa akin. Sumunuan, papakasal ako sa ibang babae. Wala ka ba talagang pakialam? Sabi ng doktor ay mahina lang ang untog mo. Huwag kang magkunwari diyan. Bumaba ka na rito. May pakialam pa pala si Jin sa masamang babaeng yan. Sumunuan, ginusto mo ito.
Tawagin ang doktor para gamutin ang sugat niya. Masusunod, President Fu? Si Jin, kakasabi mo lang na ikakasal na tayo. Magandang petsa ang 3 ng susunod na buwan. Saka na natin pag-usapan. Sumunuan, hanggat nandyan ka. Ang puso ni si Jin ay hindi magiging akin ng buo. Miss Su, ang gamot mo. Salamat. May mali sa tubig na ito. May hinalo silang gamot sa tubig. Pasensya na, Miss Su. Si Jin? Nakita ko lang si Miss Su na nagmamakaawa sa bodyguard para pakawalan siya at sinabi pang handa siyang ibigay ang sarili niya bilang kapalit. Sumunuan? Ganyan ka ba talaga kababa? Bitawan mo ako. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Nagalawin siya. Pasensya na, President Fu. Sinabi niya kasi na pwede ko siyang paglaruan. Utusan lang akong pakawalan siya. Narinig ko rin yun kanina. Si Jin, Sinabi rin niya na kumuha ako ng gamot para sa kanya. Ang kama na ito ay hindi para sa isang masamang babaeng tulad mo. Bumaba ka. Bakit ang baba ng tingin mo sa sarili mo? Para lang iwan ako, ibebenta mo pati ang sarili mo? Hindi totoo yan, Fu si Jin. Kasi, Gusto kitang parusahan ng husto, pero hindi ko pa rin kaya. Fu si Jin, wala ka bang kahit kaunting tiwala na ibibigay sa akin? Ang isang tulad mong puro kasinungalingan, na dahil sa pera ay nagagawa ng mag-trader sa iba, anong mukha ang ihaharap mo para pag-usapan ng tiwala? si Jin, sa babaeng manloloko na yan, bakit marami ka pang sinasabi? Itapon mo na lang siya na parang basura? Di ba mas mabuti yon? Ilabas siya. Ilang araw nang nawawala si Munuan? May kinalaman kaya ito kay Fu Sijin? Qinghai? Fu Sijen, paano mo nagagawa ito kay Munuan? Kung hindi dahil sa kanya noon, dapat ay matagal ka ng... Qinghai, wag mong sasabihin. Wag mong sasabihin. Jiang Qinghai, Hindi ko pwedeng sabihin. linawin mo ang sinasabi mo. Anong nangyari noon? Fu si Jin, kung hindi dahil sa pagtatraidor ko sa iyo noon, hindi ka magtatagumpay ng ganito ngayon. Sumunuan, tumahimik ka. Ang pinaka-pinagsisisihan ko sa buhay ko ay ang mahalin ng isang tulad mong manloloko at puro kasinungalingan. Si Jin, huwag mo nang sayangin ang galit mo sa masamang babaeng yan. Ikaw siguro ang asawa ni Sumunuan na mabahong magtitinda ng isda, no? Kaya naman pala, malayo pa lang ay may amoy na ng malansang isda. Si Jin, tingnan mo ang babaeng ito. Talagang handa na siya. Tinawagan pa ang asawa niya para sumundo. Wala akong pakialam. Nagsasawa na rin naman ako sa kanya. Fu Sijin, napakasama mo. Qinghai, uwi na tayo. Ialis mo na ako rito, please. Darating ang araw, magsisisi ka rin. Tara na. Akala mo ba? Matatakasan mo na ako ng ganun lang? Hinding-hindi mangyayari yan habang buhay. Di ko akalain na ang Jiang Qinghai na yan ay mabait pala kay Sumunuan. Layas. Ipakulong niyo ang magtitinda ng isdang yan. Gusto kong si Sumunuan mismo ang bumalik para magmakaawa sa akin. Maupo ka muna. Ipagluluto kita ng tsaa na may luya. Nasaan si Xiaoxiu? Kailangan ko siyang alagaan sa ospital. Maayos lang si Xiao Xue. Naging matagumpay ang operasyon. Sa ngayon, may nurse na nag-aalaga sa kanya, kaya huwag ka nang mag-alala. Pero, hindi ba't hindi pa tayo nakakabayad sa operasyon? Tinulungan tayo ni Dr. Wang na makumpleto ang pambayad sa operasyon. Siya rin ang tumulong noong nakaraan para matanggap sa ospital si Xiao Xue. Sa pagkakataong ito, kailangan ko talagang magpasalamat sa kanya ng maayos. Sige. Pupunta na ako sa tindahan ng isda para maghanda ng ilang sariwang malaking isda. Pagkatapos noon, kapag nakapagluto ka na ng sabaw, dalhan mo siya. Sige. Kumusta ang kalagayan niya?
gaya ng utos nyo, na operahan na po siya. Pagkalipas ng ilang araw, ay maaari na siyang ilipat sa ordinaryong kwarto. Sige, naintindihan ko. Bumalik ka na sa trabaho. Bakit kapag tinitingnan ko ang batang ito, hindi ko mapigilang masaktan? Fu Sijin, gumising ka. Ang batang ito ay ebidensya ng pagtataksil ni Sumunuan sa iyo. Fu Sijin, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko? Narito ako para tingnan ang batang to. Kung wala na ba siya? Buhay pa? Wala akong pakialam kung ako pa mismo ang tumapos sa kanya. Niligtas naman ni President Fu ang bata. Bakit kailangan niya pang magsinungaling? Huwag. Fu Sijin, nagsusumamo ako sa'yo? Parang awa mo na, pakawalan mo na kami. Aalis na kami ng anak ko sa Longchuan. Pangako, sa buong buhay ko ay hindi na kita guguluhin pa. Aalis? Huwag kang umasa. Sa buhay na to, kahit mapunta pa ako sa impyerno, isasama kita. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko muna sasaktan ng batang to. Ang dapat mong ikabahala ngayon ay ang asawa mong nagtitinda ng isda. Si Senior? Anong ginawa mo sa kanya? Nanakit si Jiang Qinghai ng ibang tao. At kung hindi sila makikipag-ayos, ay mabubulok siya sa kulungan. Nagsisinungaling ka. Mabait siyang tao. Hindi niya magagawang manakit ng iba. Hello? Ikaw ba ang asawa ni Jiang Qinghai? Ang lakas ng loob ng lalaking. Yun nasaktan ako, sinasabi ko sa'yo. Kapag hindi mo ako binigyan ng 100,000 piso, sisiguraduhin kong habang buhay siyang hindi makakalabas ng kulungan. Fu Sijin, nagmamakaawa ako sa'yo. Wala kaming kinalaman ni Jiang Qinghai rito. Parang awa mo na. Pakawalan mo na siya. Sisisihin mo ang sarili mo dahil pinakasalan mo siya? Ikaw ang nagdawit sa kanya rito. Fu Sijin, ano ba ang dapat kong gawin para tigilan mo na ako? Kailangan ko bang mawala bago ka tumigil? Subukan mong mawala at itutuloy ko ang pagpaparusa sa batang iyon. Huwag kang magmadali. Hindi ba't sinabi nila, basta't bigyan mo sila ng 100,000 piso, pakakawalan niya kayo. Pero wala kaming 100,000 piso. Pwede kitang pahiramin. Sumunuan, sinisiguro ko sa'yo. Ako lang ang makakapagpahiram sa'yo. At kung may iba pang magtangkang magpahiram sa'yo, ay kinakalaban na rin ako. President Fu, pakiusap, pahiramin niyo ako ng 100,000 piso. Basta't handa kayong pahiramin ako, gagawin ko ang lahat. Kahit na ang makasama ako sa kama? Tama na. Kapag kasama mo ako, ganito ka ba kaagrabyado? Huwag kang mag-alala. Wala rin akong gana rito. Marami pa tayong panahon sa hinaharap. Special Assistant Wang, magdala ka rito ng 100,000 piso. Masusunod po. Bakit mo ako dinala rito? Nasaan ang pera? Hindi ba't gusto mo to? Kunin mo. Ayoko. Kunin mo sabi. Kunin mo. Sumunuan. Sumunuan. Nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag niyo itong agawin. Akin ang lahat ng perang ito. Pakiusap, ibalik niyo ang pera sa akin. Gagamitin ko ito para sa panggamot. Napulot ko ito, kaya akin na to. Tama. May nakasulat ba na pangalan mo rito? Umalis ka nga. Huwag mo akong harangan sa swerte ko. Huwag. Ibalik niyo sa akin ang pera. Tigil. Subukan niyo lang kumuha ng kahit 1 piso rito. Sinisigurado ko na idedemanda kayo ng Fu Group hanggang sa mawalan kayo ng lahat. Fu Group? Ito ba yung President Fu na nasa TV? President Fu, patawarin niyo po kami. Ibabahagi ko na ang pera sa inyo. Layas? Para sa kanya? Handa mong isakripisyo ang lahat? Ganun mo ba siya kamahal? Nagbago na ang isip ko. Gusto kong bumalik ka sa few residence, maging babae ko, at palalayain ko ang tindero ng wisdang iyon.
Hindi ba't nagsawa ka na? Hanggat nakikita kitang nahihirapan, hindi ako magsasawa. Kung gusto mong hindi siya makulong, nasa sa iyo ang desisyon. Pumapayag na akong sumama sa iyo. Pero, nakikiusap ako kay President Fu. Maawa ka at pakawalan mo ang asawa ko. Maghanda ka ngayong gabi at hintayin mo ako sa Fu Residence. President Fu, nagmamakaawa ako. Bigyan mo pa ako ng ilang araw, pwede ba? Pangako, pagkatapos lumabas ni Xiao Xue sa ospital, at kapag naayos ko na ang lahat, maayos akong babalik sa pamilyang Fu. Nagmamakaawa ako sa iyo. Anong karapatan mong makipag-ayos sa akin? Sige na, Fu Sijin. Bibigyan kita ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, pakakawalan ko ang tinderong iyan ng isda. Masusunod po. Talagang lumambot ang puso ni President Fu. Tatay, miss na miss ka na ni Xiao Xue. Xiao Xue, bakit lumabas ka na sa ospital? Sabi ng doktor ay maayos na ang lahat kay Xiao Xue, kaya lumabas na muna kami. Senior, tara na. Pasensya na, Munuan. Narinig ko kasi ang mga sinasabi nilang masama tungkol sa iyo. Hindi ko napigilan ang sarili ko, kaya lumaban ako. Teka pala, paano mo ako napalabas doon? Wala lang iyon. Pumayag silang makipag-ayos. Uwi na tayo? Ipagluluto kita ng masasarap na pagkain bilang selebrasyon. Yehey! Matagal-tagal na rin kasing hindi tayo nakakapagsalo ni na tatay at nanay. Si Xiao Xue na ang pinakamasayang tao sa mundo. Sumunuan? Masaya ka ba talaga ngayong wala na ako sa tabi mo? Sinira mo ang kaligayahan ko? Kaya sa buhay na ito, huwag mo ring asahang maging masaya. Hello? Tapos na ang 3 araw. Sumunuan, gusto kong bumalik ka na ngayon sa pamilyang Fu. Fu Sijin, nagsusumamo ako sa'yo. Pwede bang bigyan mo pa ako ng 2 oras? Hindi maaari. Mama, sino po yan? Wala lang to. Bumili na tayo ng pagkain at umuwi na. Munuan, ang putla ng iyong mukha. Mabuti pang bumalik ka muna para magpahinga. Ako na lang ang magsasama kay Xiao Xue para bumili. Sige. Tayo na, Xiao Xue. Kailangan ko lang ng 2 oras. Sasama lang ako kay Xiao Xue para sa huling kainan na ito. Pagkatapos ay babalik na ako sa pamilyang Fu. Sumunuan? Alam mo talaga kung paano ako galitin. Pumunta tayo sa bahay ni Sumunuan. Opo. Fu Sijin, Dahil ayaw mong bumalik, wala akong magagawa kundi sunduin ka mismo. Fu Sijin, hindi ako tatakas. Gusto ko lang samahan ang anak ko na kumain. Para samahan ng batang yan? O ang asawa mo? Mahal mo nga talaga ang tindero ng isda na yan? Mas pipiliin mo pang kalabanin ako? Para lang makasama siya ng matagal. Sabihin mo sa akin, pagbalik niya mamaya, at nakita kanyang nasa bisig ko, ano kayang magiging reaksyon niya? Huwag. Fu Sijin, Wala kang karapatang tumanggi sa akin. Fu Sijin. Papa, ang bango ng amoy. Siguradong maraming nilutong masarap si Mama. Ang takaw mo talaga. Fu Sijin, pakiusap, huwag dito. Bakit? Natatakot ka na ba? Kung ganoon ay, huwag kang maingay. Para hindi ka marinig ng asawa mo sa labas.
Bakit nakalock ang pinto? Munuan, nasa bahay ka ba? Munuan? Munuan? Munuan, maayos ka lang ba? Pag di mo pa binuksan ang pinto, sisipain ko na to para makapasok. Munuan? Papa, anong nangyari kay Mama? Xiao Shue, tumabi ka muna. Fu Sijin, bakit ikaw ang nandito? Nasaan si Munuan? Maayos lang ako. Mama, ang masamang tatay ni Furuwirwi, bakit siya nandito sa bahay natin? Dahil ang mama mo ay babae ko, nandito ako para iuwi siya. Fu Sijin. Xiao Shue, bumalik ka muna sa kwarto. Pupuntahan ka ni Mama mamaya, okay ba yon? Fu Sijin, anong ibig mong sabihin? Munuan? Pinilit ka ba niya? Wala ka ng pera at wala ka pang kwenta. Kahit pambayad sa operasyon ng sarili mong anak ay wala ka? Bakit sasama sa iyo si Sumunuan? At saka, mukha siyang pera. Siguradong pipiliin niyang maging kabit ng mayaman at makapangyarihan niyang ex. Munuan, ginawa mo ba to para iligtas ako kaya ka pumayag sa kanya? Fu Sijin, kung matapang ka, ipakulong mo na lang ulit ako. Pakawalan mo si Munuan. Jiang Qinghai. Jiang Qinghai. Sumunuan, maayos lang ako. Kailangan pa ni Xiao Shue ng mag-aalaga. Pakiusap, alagaan mo muna si Xiao Shue. Huwag kang mag-alala. Tama na. Wala akong oras para panoorin ang landian ninyo. Mama! Mama! Xiao Oxue. Fu Sijin, nagmamakaawa ako. Hayaan mo akong makita si Xiao Oxue sa huling pagkakataon, pakiusap. Sapat na ang oras na ibinigay ko sa iyo. Xiao Oxue. Tito, pakiusap. Huwag mong ilayo ang mama ko. Ito, hindi kaya ni Xiao Shue na wala si Mama. Xiao Xu. Xiao Shue. Fu Sijin. Magmaneho ka na. Mama! Mama! Xiao Oxue, huwag kang matakot. Huwag nang umiyak. Fu Sijin, bakit napakabagsik mo? Siya ay anak mo rin siya. Napakabata pa niya. Paano mo nagawang itapon siya palabas ng kotse? Wala kang pakialam kundi sa batang yan, pero kahit minsan, di mo kinumusta ang anak natin. Sumunuan, ikaw ang totoong malupit. Sumunuan, ganito ba ang pagkamuhi mo sa akin? Pero ngayon ay akin ka, magagawa ko ang kahit anong gusto ko sa'yo. Ihinto ang sasakyan. Lumayas ka dito? Alis. Aalis ako kung aalis. Bakit ba lagi mo na lang akong ginagalit? Nandito na tayo, President Fu. Naintindihan ko. Si Jin, ang babaeng ito, bakit suot niya ang mga damit mo? May lakas ka pang umakyat sa kama? Ngayon magpapanggap kang mahina? Akin na. Tama na. Si Jin, mahal mo pa ba ang babaeng to? Ang mukhang pera at masamang babaeng to ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal ko. Laruan ko lang siya. Sumunuan, narinig mo ba? Sa puso ni si Jin, isa ka ng laruan. Tandaan mo kung nasaan ang lugar mo. Madam Liu, ihanda mo ang kwarto sa tabi ng kwarto ko at dalhin siya roon. Opo, President Fu. Lumampas ka na sa limitasyon mo. Wala kang karapatang pakialaman kung sino ang gusto ko. Sumunuan, darating ang araw na wawakasan din kita. Inilagay ko na rito ang Miss Su na pantulog nyo. Itong gamot ay pwede nyong ipahid pagkatapos maligo. Mabisa ito para sa mga pasa nyo. Salamat, Madam Liu. Tawagin nyo lang ako kung may kailangan kayo. Bababa na muna ako. Zuling, anong ginagawa mo rito? Hawakan niyo siya.
Bitawan niyo ako. Importado ang gamot na ito? Swerte mo pa, masamang babae ka. Wala naman akong sakit, bakit ako iinom ng gamot? Ang lakas ng loob ng babaeng ito, naduraan ako. Ibagsak niyo siya sa kama. Ayaw mong uminom ng gamot? Umaasa ka pa rin bang magkaroon ng anak kay si Jean? Lulunin mo ito. Magdala pa kayo ng maraming tubig? Opo. Anong ginagawa nyo? Rui, bakit ka nandito? Kahit anong mangyari, sisumunuan pa rin ang nanay ng batang ito. Mahirap na kapag nagsumbong siya kay si Jean. Bakit mo siya inaapi? Hindi siya inaapi ni tita. Nakikipaglaro lang si tita sa mama mo. Hindi ko siya mama. Madumi at mabaho siya, hindi siya ang mama ko. Galit pa rin sa akin si Rui. Mukhang hindi pa rin tinatanggap ng batang ito ang babaeng iyan. Dahil galit na galit si Rui sa kanya, gusto mo ba siyang saktan para makaganti? Zuling, wala kang puso. Rui, bata pa siya. Paano mo naging sikmura na turuan siyang manakit ng iba? Isara mo yung mabaho mong bibig. Kunin mo ang pamalo. Miss Ju, bata pa po ang amo. Baka po masyado itong... Kunin mo na! Opo. Rui, huwag kang mag-alala. Hindi ito sasabihin ni auntie kay papa. Rui, mali ang manakit ng kapwa. Hindi mo dapat ginagawa yan. Anong karapatan mong sabihin yan? Pagkapanganak mo pa lang kay Rui, iniwan mo na siya agad? At sumama ka sa ibang lalaki para magkaanak? Dahil sa'yo kaya si Rui, ay bata pa lang ay tinatawag ng kawawang bata na walang nanay. Rui, hindi ganun ang nangyari. Hindi gawa ni Mama ang... Umalis ka riyan. Pulubi ka lang na namumulot ng basura, hindi ka magiging nanay ko. Rui. Wala kang silbi. Dahil hindi kaya ng anak mo na gawin to, ako na mismo ang gagawa nito. Parurusahan kita ng gusto. Ito ang bagay sa'yo sa pag-akit mo kay si Jen. Pagsisihan mo ito. Ito ang napapala ng mga malanding katulad mo. Tatandaan mo to. Pagod na ako. Iwasan niyo ang leeg at mukha niya. Kahit saan niyo na lang saktan. Opo, Miss Zhu. Miss Su, sabi ni President Fu pagkatapos mong mag-ayos, pumunta ka raw sa kwarto niya. Huwag mong isiping porket nakalapit ka kay Fu Sijin, ay hindi na ako kikilos. Kailanman ay hindi ka magiging bagay na kagalang-galang. Miss Su, paano nila nagawang saktan ka ng ganito? Maayos lang ako, Madam Liu. Sabi mo hinahanap ako ni si Jin? Niloko ko lang sila. Salamat sa iyo, Madam Liu. Talaga ngang mas matimbang ang dugo? Ang batang ito ay may pakialam pa sa masamang babaeng yon. Rui, hindi ba't nag-aalala ka sa sarili mong ina? Hindi kaya. Hindi ko siya ina. Pero sa labas ay may isa pa siyang anak? Tiyak na iiwan ka na naman niya at muling aalis. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Ayaw kong makinig. Masamang bata, kapag nagkaanak na ako kay si Jin, unang-una kitang paaalisin. Rui, ang laruang ito ay para sa iyo. Maaari bang sabihin mo sa papa mo na ibalik na sa akin ang mama ko? Hindi. Rui, anong nangyari sa'yo? Nasaktan ka ba? Nasaan ang sugat mo? Hindi ito dugo ni Rui. Ito ay dugo ng batang iyon. Anong ibig mong sabihin? Bahagya lang siyang tinulak ni Rui, tumama ang ulo niya. Huwag kang mag-alala, hindi pa siya nawawala. Pero ngayon, malapit na siguro siyang mawala. Ako ang tumulak sa kanya, bakit? Sige, saktan mo ako para makaganti ka para sa anak mo kasi naman hindi mo naman ako mahal. Rui, paano namang hindi ka mamahalin ni Mami? Patawarin mo ako, dapat ay ginawa ko ang lahat para mabawi ka. Kasalanan ko ito. Saang ospital ang anak ko? Sinasabi ko sa'yo, hindi ka rin makakaalis. Ganito na lang. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin at palilihim kitang paalisin. Miss Ju, nagmakaawa ako sa'yo, pakiusap, paalisin mo ako. Paalisin siya. Pero kapag bumalik si President Fu, ako na ang bahalang magpaliwanag kay si Jin. Maging mabait ka, batang amo. Dadalhin ka ni Auntie Liu sa kwarto mo. Sa loob lang ng maikling panahon, napaamo niya ang batang ito na tawagin siyang mama. Kapag hinayaan pa siyang manatili sa tabi ni si Jin, tiyak na ang puso ni si Jin ay mabibihag niya muli.
Si Jin? Sumunuan? Tumakas ang babaeng yon. Doktor, nasaan ang anak ko? Kumusta na si Su Xiaoxue? Nagtamo ng malalang pinsala sa ulo ang bata, kasalukuyan pa siyang sinusubukang iligtas. Xiaoxue, patawarin mo si Mama. Sumunuan, ganun mo ba talaga gustong lumayo sa akin? Dahil lang sa 1,000,000 piso, handa ka nang umalis? Sa puso mo ba, ganun lang ako kura? Anong 1,000,000? Fu si Jin, anong sinasabi mo? Hindi ako tumakas. Si Zhu. Sumunuan. Ikaw ang nagsabi na kapag binigyan ka ng 1,000,000, aalis ka na, si Jin, at hindi na babalik pa. Nandito pa ang record ng transfer. Magdadahilan ka pa ba? Mabuti na lang at naisend ko na ang 1,000,000 piso sa account niya. Sumunuan, kahit pa kinasusuklaman mo ako at gustong lumayo, paano naman si Rui Rui? Hinimatay siya dahil sa taas ng lagnat? Pero nagawa mo pa ring umalis. Si Rui Rui. Saan ba gawa ang puso mo? Nilagnat si Rui Rui. Anong nangyari sa kanya? Noong umalis ako, hindi ba't maayos pa siya? Nakuha mo pang magkunwari? Si Jin. Hindi mo talaga ako kailanman pinagkatiwalaan. Ang isang manlolokong puno ng dumi ang nakaraan. Hindi ka rapat-dapat sa tiwala ko. Umalis ka. Dahil ba sa batang ito? Sa isang salita ko lang, ititigil agad ng ospital ang paggamot sa kanya. Si Jin, nagmamakaawa ako sa'yo. Pakiusap, wag mo siyang saktan. Siya lang ang tanging meron ako. Paano naman kami ni Rui Rui? Ano lang ba kami sa tingin mo? Sino ang kapamilya ni Su Xiaoxue? Ako po, nurse. Kumusta na ang anak ko? Kailangan ng bata ng sali ng dugo, pero bihira ang dugo niya, RH negative. Para sa mga batang may ganitong dugo, kung ang mga magulang ay pareho ang dugo, mas malaki ang tsansa. Sino sa inyo ang may RH-AB type na dugo? Ang dugo ng batang ito ay katulad pala ng sa akin. Paano nangyari to? Bilisan nyo. Sino sa inyo ang may RH-AB type na dugo? Kailangang masalba ang buhay ng bata. Fu si Jin, RH-AB ang dugo mo. Iligtas mo si Xiaoxue. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ano naman ngayon? Bakit ko naman ililigtas ang batang yan? Anak mo siya. Ano? Ulitin mo ang sinabi mo. Hindi maaari. Si Jin, niloloko ka lang niya. Gusto ka lang niyang gamitin para iligtas ang anak niya. Umalis ka. Ulitin mo? Anak ko ba talaga siya? Oo. Noong nanganak ako noon, kambal sila. Kinuha ni Rui Rui ng nanay mo at si Xiaoxue lang ang iniwan sa akin. Fu si Jin, nagmamakaawa ako. Pakiusap, iligtas mo ang anak natin. Sumunuan, siguraduhin mong hindi mo ako niloloko. Hindi kita niloloko. Maaari kang magpa-paternity test, pero pakiusap, iligtas mo muna si Xiaoxue. Gagawin ko yan pagkatapos ng sali ng dugo. Halika na rito. Xiaoxue, nandito si Mama. Idilat mo ang iyong mga mata. Maayos naman ang bata sa ngayon. Ilipat na siya sa regular na kwarto. Salamat, Doktor. Sandali lang. Mag-ayos kayo para sa isang paternity test. Gusto kong malaman kung anak ko nga ba siya. Opo, President Fu. Maghahanda na po kami. Si Jin, puro kasinungalingan ang sinasabi ng babaeng ito. Paano mo siya nagawang paniwalaan? Hindi ako nagsisinungaling. Wala kang pakialam dito. Pero sumunuan, kapag sinubukan mo akong lokohin, sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Hanggat wala pa ang resulta ng test, huwag kang aalis kahit saan. Sandali. Kailangan kumuha ng DNA test ni President Fu sa batang babae sa kwarto 317. Ito ang sample. Ilabas agad ang resulta. Opo. Sumunuan? Gusto mong gamitin ang batang iyan para makuha muli si Jin? Hinding-hindi mangyayari yan. Kaya pala sa tuwing nakikita ko ang batang ito ay lumalambot ang puso ko. Anak ko pala talaga siya. Kapag nalaman ito ni Mrs. Fu, nasabi ko na kay si Jin ang totoong pagkatao ni Xiaoxue. Tiyak na mapapahamak si Xiaoxue. Si Jin. President Fu? Lumabas na po ang resulta ng test. Paano to nangyari? Paano nangyaring si Xiaoxue ay hindi mo anak? May mali sa ulat na to. May mali sa ulat na to. Sumunuan? Sa tingin ko ikaw ang may problema, di ba? Si Jin, sinabi ko na sa'yo, ang babaeng ito ay isang manloloko. Para lang iligtas ang anak niya, kahit anong kasinungalingan, ay kaya niyang sabihin
Buti na lang at napalitan ng blood sample ng batang yon. Hindi totoo yan. Si Jin, maniwala ka sa akin. Sumunuan. Paano mo nagawa to? Paano mo ko nakuha pang linlangin sa bagay na to? Si Jin, pakiusap, magpa-test tayo ulit. Talagang anak mo si Xiaoxiu. Tumahimik ka. Kailanman ay hindi na ako maniniwala sa'yo. Isa kang sinungaling at manloloko. Ipalabas ang batang yan dito. Kahit anong ospital, ay hindi pwedeng tumanggap sa kanya. Opo. Huwag, si Jin. Kapag pinalayas mo si Xiaoxue sa ospital ngayon, parang hinayaan mo na siyang mawala. Si Jin, nagmamakaawa ako sa'yo. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Huwag mo lang saktan si Xiaoxiu. Sige. Palalagpasin ko muna ang batang ito ngayon. Pero simula ngayon, hindi mo na siya pwedeng makita pa. Subukan mong tumakas ulit at parurusahan kita ng matindi. Pumapayag ako sa lahat. Pumapayag na ako. Si Jin, nakalimutan mo na ba kung gaano? Kagaling umarte ang babaeng ito? Bakit ka nagpapakita ng awa? Wala kang pakialam. Bakit ka umiiyak? Pinagbabawalan lang kita na makita ang batang yun? O baka gusto mong gawan ko siya ng masama? Huwag. Patawad. Di na ako iiyak. Di na iiyak. Sumunuan, dahil ang batang yon ay hindi ko anak, bigyan mo ako ng sarili nating anak. Fu si Jin, kahit ayaw mong maniwala, sa ganitong paraan ay hindi. Sasaktan ni Mrs. Fu si Xiaoxue. Pupunta na ako riyan. President Fu, papasok na po kayo sa trabaho? Kumusta na si Rui Rui? Wala na pong lagnat si Young Master, kaya lang nagpupumilit siyang makita si Miss Su. Hayaan mo siya, para maalala rin ni Sumunuan na may anak pa siyang lalaki, nang hindi lang yung isang bata ang iniisip niya. Opo. President Fu. Bruha ka, bumaba ka rito. Anong gagawin niyo? Bitawan niyo ako, Madam Liu. Tumahimik kang babae ka. Masamang babae ka. Masyado pala kitang minata. Hindi ko akalain na ang batang yan ay talaga palang anak ni si Jin. Yung DNA report kagabi, ikaw ba ang may gawa nun? Kung ako nga, ano ngayon? Sige, subukan mong isumbong kay si Jin. Sinabi ni Mrs. Fu na kapag nalaman to ni si Jin, wawakasan niya ang anak mo. Tiyak na paparusahan ka ng langit. Ang tapang pa ng hiya mo. Itabi mo muna yan mamaya. Kunin niyo ang gamit. Opo. Dahil ayaw kang paalisin ni si Jin, tutulungan ko siyang pilayin ang mga binti mo. Sa ganung paraan, hindi ka na makakatakas. Bawal sa batas ang ginagawa mo. Magsumbong ka sa pulis. Ngayon ay kahit sa pinto ng pamilyang Fu ay hindi ka makakalabas. Kahit mawala ka pa rito, walang makakaalam. Puwersahin niyo siyang lumuhod diyan. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Batang amo, dahan-dahan lang. Nasa kwarto ni President Fu si Miss Su. Wala rito. Bakit hindi mo agad sinabi? Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Sumunuan. Masarap ba ang pakiramdam na lumpo na ang binti mo? Kinakausap kita. Bingi ka ba? Ang lakas ng sigaw mo. Mukhang hindi pa sapat ang sakit. Ibagsak niyo siya at piliting lumuhod. Opo. Miss Zhu, mukhang nawala na siya ng malay. Buhusan siya ng tubig para magising. Ituloy niyo. Mama, Huwag kang matakot, maliit na amo. Si Jing, laging gustong tumakas ni Sumunuan. Tinutulungan lang kita. Umalis kayo riyan. Sumunuan. Ilayo sila rito. Kung ano ang dinanas ni Sumunuan, iparanas nyo rin sa kanila. Opo, President Fu. Si Miss Zhu po ang nag-utos sa amin. President Fu, maawa po kayo. President Fu, maawa po kayo. President Fu, maawa po kayo. Maawa po kayo. Nagsisinungaling kayo? Wala akong ginagawa si Jin. Magdasal ka na maging maayos siya? Dahil kung hindi, papanagutin kita ng husto. Kumusta na ang binti niya? Maayos naman.
Hindi malalim ang pagkakasaksak. Puro sugat lang ito sa balat. Kailangan lang magpahinga sa kama ng ilang linggo at gagaling din. Juling? Masamang babae, wag mong apihin ang mama ko. Makulit na bata. Balang araw, mawawala rin kayo ng masamang babaeng yon para makasama si Yama. Rui, hindi ito magagawa ni tita. Ginagawa ito ni tita para sa inyo ng papa mo. Si Jin, gusto ko lang na si Sumunuan ay maturuan ng leksyon para hindi siya maglakas loob na iwan ka. Sinong mag-aakala na magiging ganoon kalupit ang mga katulong? Nagsisinungaling ka. Papa, noong nakaraan, sinaktan pa niya si mama. Si Jin, hindi ko ginawa yon. Nagsisinungaling lang ang bata. Alam mo sa sarili mo kung totoo yon o hindi. Dahil sa utang na loob ko sa tatay mo na nagligtas sa akin, hindi ko na palalakihin ang nangyari ngayon. Pero simula ngayon, umalis ka na sa pamilyang Fu. Ako si Fu Si Jin, hindi ako magpapakasal sa isang masamang babaeng katulad mo. Madam Liu, bakit hindi pa siya gumigising? Batang amo, mabait na bata. Siguradong magigising din si Miss Su. Siguradong masakit on. Hihihipan ko para mawala ang sakit. Rui. Ay, Miss Su, gising ka na. Rui, wag kang mag-alala. Ayos lang si mama. Hump, hindi kaya ako nag-aalala sa'yo. Nahiya lang itong si batang amo. Noong hindi ka pagising kanina, binabantayan ka niya rito. Alalang-alala talaga siya sa'yo. Salamat, Madam Liu. Sa totoo lang, nag-alala rin si President Fu sa'yo. Kanina nga ay pinalayas niya ang mga katulong na. Madam Liu, lumabas ka muna. Opo, President Fu. Fu Si Jin, bakit hindi mo pinatapos si Madam Liu? Anong nangyari sa mga katulong? Hindi mo na dapat pinakikialaman yan. Tandaan mo ang lugar mo. Isa ka lang kabit. Sumunuan, wag ka nang umasa pa. Puot na lang ang nararamdaman ni Fu Si Jin para sa'yo ngayon. Huwag kang malikot. Gusto mo bang mapilay ng tuluyan? Patawad. Gusto ko lang pumunta sa banyo. Pwede mo ba akong tulungang tawagin si Madam Liu? Sa tingin mo ba, kaya kang buhatin ni Madam Liu sa likod? O kaya ka bang kargahin? Huwag kang masyadong mag-isip. Natatakot lang ako na baka mapagod mo si Madam Liu. Huwag kang mag-alala, President Fu. Hindi ako magkakaroon ng anumang maling akala sa iyo. Mabuti naman kung ganoon. Hindi ba't nagmamadali ka? Gawin mo na. Pwede bang lumabas ka muna sandali? Aling bahagi ba sa iyo ang hindi ko pa nakikita? Tawagin mo ako pagtapos ka na. Manahimik ka na lang dahil pilay ka. Kung hindi ay hindi ako mag-aalinlangan. Napaupuin ka sa wheelchair habang buhay. Fu Si Jin, gusto ko lang tumawag. Mag-isa lang si Xiao Shui sa ospital. Nag-aalala ako sa kanya. Hindi mawawala ang batang yan. Simula ngayon, si Rui lang dapat ang laman ng puso mo. Pero si Xiao Shui ay bahagi rin ng sarili kong katawan. Paano ako hindi mag-aalala sa kanya? Fu Si Jin, pakawalan mo na ako. Huwag kang umasa. Fu Si Jin, tao ako, hindi isang ibon sa hawla. Kapag nanatili akong nakakulong dito, mawawala ako sa sarili ko. Maaari kitang pagbigyan. Isasama kita para magtrabaho at makihalubilo, pero pagkatapos ng trabaho, kailangan mo pa rin bumalik sa pamilyang Fu. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ako tatakas. Hindi ako naniniwala sa mga salita mo. Pirmahan mo ang kasunduang ito. Kapag tumakas ka, magkakaroon ka ng utang na milyon-milyon. Isang beses lang ang pagkakataong ito. Pipirma ka ba o hindi? Pipirma ako. Gusto mo ba akong magtrabaho sa Fu Group Real Estate? Sa isang manlolokong katulad mo, na di mapakali, mas kampante ako kung babantayan kita sa malapitan. Bumaba ka na, mag-report ka sa sales department. Naintindihan ko. Kahit ano pa man ang mangyari, mabuti na to kaysa naman palagi na lang nakakulong sa pamilyang Fu. Maghahanap ako ng pagkakataon na makontak si Jiang Qinghai para kumustahin ang kalagayan ni Xiao Oxue. Nakaayos na ba ang lahat?
Huwag po kayong mag-alala, President Fu. Kapag nasa labas si Miss Su, may nakabantay sa kanya 24 oras. Sumunuan, huwag mong asahang makakatakas ka sa mga kamay ko. Tara na. Ito ang sales hall ng ating Fu Group. Doon naman ang ating work area. Nasa opisina numero 1 si President Fu. Malawak ang working area. Masasanay ka rin dito sa susunod. Salamat po, Manager Zhang. Munuan, kakilala mo ba si Special Assistant Wang o baka naman kakilala mo si President Fu? Ngayon ko lang kasi nakita na si Special Assistant Wang mismo ang nagdala ng tao rito para asikasuhin ang pagpasok sa trabaho. Kapag nalaman nila ang totoong relasyon namin ni Fu Sijin, tiyak na magdadala ito ng gulo. Magkakilala nga kami ni Special Assistant Wang, pero magka-batch lang kami noong kolehiyo. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Opo. Akala ko naman kung sino na siya. Isa lang pala siyang walang silbi at maliit na tao. Anong silbi ng ganda kong ganiyan? Huwag mong subukang agawin sa akin si President Fu. Ano ang pinakamalaking unit na nandito? Tanungin mo siya. Bago lang siya, asikasuhin mo ang customer. Ginoo, sumunod po kayo sa akin. Ano naman kaya ang mabibili ng dukhang yan? Sayang lang ang oras. Anong laki po ng bahay ang gusto ninyong makita? Ipapaliwanag ko po sa inyo. Mukha ba akong hindi kayang bumili ng bahay na ito? Kaya yung kasamahan mo, ayaw akong asikasuhin? Hindi ka ba natatakot na masayang ang oras mo? Hindi ko rin po kayang bumili ng bahay dito, pero pwede naman nating tingnan ng magkasama. Kapag may nagustuhan tayong bahay, baka sakaling maging inspirasyon natin ito para magtrabaho ng mabuti, para balang araw ay makabili rin tayo. Anong pangalan mo? Sumunuan. Nuan, magandang pangalan. Sige, tingnan natin ng magkasama. Kumusta si Sumunuan sa sales department? President Fu, ito po ang mga litratong kapapadala lang. Ang lalaking kasama ni Miss Su, tila siya ang President Shu ni Lin Group. Sumunuan, talagang sa bawat sandali balak mo pang umakit ng lalaki. Unit na ito ay 300 metro kwadrado. Mukhang isa itong napakalaking duplex at may view pa ng dagat. Isipin mo na lang, tuwing umaga pagdilat ng mata mo, makikita mo agad ang dagat at kasama mo pa ang mahal mo sa buhay, siguradong napakasaya niyon. Sige, ito na lang ang kukunin ko. Dalhin mo na ako para pumirma. Seryoso po ba kayo? Talaga bang bibili kayo? Bakit naman ako magsisinungaling? Ito ang business card ko. Kayo po pala ang President Shu ng Lin Group. Dadalhin ko na po kayo para pumirma ng kontrata. Miss Su? Pagkatapos nating pumirma, maaari ba kitang anyayahang kumain sa labas? Wala siyang oras. Sumunuan, ang galing mo talaga. Sa loob lang ng maikling panahon, nakahanap ka na agad ng lalaki. Ganun mo ba kagustong maghanap ng iba para iwanan ako? Hindi totoo yan. Fu Sijin, bitawan mo muna ako. Nasasaktan ako. President Fu, pakiusap, bitawan mo si Miss Su. Ito ay sa pagitan naming dalawa ng girlfriend ko. Mabuti pang huwag makialam ang President Shu. Kung hindi, ang kooperasyon ng Fu Group at Lin ay mapapawalang bisa lahat. Mayroon na pala siyang boyfriend. Bitawan mo ako. Sumunuan, hindi mo ba kayang mabuhay ng walang lalaki? Dahil iyan ang gusto mo, ibibigay ko iyan sa'yo. Huwag. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Wala ka bang mata? Layas? Paumanhin po. Ang babaeng iyon ay si Sumunuan. Nakikipag-ugnayan siya sa kliyente sa loob ng banyo. Napakawalang hiya talaga. Hindi ko tinukso si President Shu.
Sa tingin mo ba, gano'n na lang ako kababa para manukso ng lalaki kahit saan? Hindi ba? Noong huli sa ospital, hindi ba tinukso mo ang lalaking iyon? Iniwan mo ako habang nanghihina? At umalis ka? Fu, si Jean, hindi kita kailanman pinagtaksilan, pero hindi ko ito masasabi sa iyo kailanman. Bakit ka nag-iinarte? Hindi naman ako nagbibintang ng mali. Sumunuan. Dahil naging masama ka na, huwag ka nang magpanggap na mabuti. Nakakasuka ka lang. Bitawan mo ako. President Fu, ngayon ba ay pwede na akong lumabas para magtrabaho? Subukan mo pang lumapit sa ibang lalaki at hindi ka na makakalabas para magtrabaho. Aba, nandito na pala ang bida natin? Bilisan nyo, palakpakan natin siya. Manager Zhang, anong bida ang sinasabi mo? Sumunuan, huwag ka nang magpanggap. Kung hindi mo lang diniskartehan ang kliyente sa banyo, itong 300 metrong apartment ngayon, mabebenta mo ba? Wala talagang hiya. Nakukuha mo pang gumamit ng maduming paraan para lang sa benta. Mukha pa namang inosente, pero mukhang kahit kanino pala pumapatol. Sa sobrang dumi ng gawain niya, baka may sakit na yan. Lumayo kayo sa kanya, baka mahawa pa tayo. Hindi totoo yan, hindi ko ginawa yan. Ang bantot ng gawain mo, magdedenya ka pa? Akala mo ba, porket maganda ang mukha mo, lahat ng lalaki ay maloloko mo? Kung si President Fu lang ang nandito, kanina ka pa niya tinanggal sa trabaho. Galit si President Fu sa mga babaeng ginagamit ang katawan para lang makabenta. Sumunuan, sales ka ng real estate, hindi ka bayarang babae. Kapag naulit pa ito, lumayas ka na sa Fu Group. Nakita niyo na ba si President Fu? Kilala niyo ba siya? Baka nga, iyong taong kasama ko kanina ay siya mismo. Sumunuan, nananaginip ka ba ng gising? Maging interesado ba si President Fu sa isang mababang babaeng katulad mo? Mag-isip ka nga muna. Tingnan mo ang sarili mo, mukha ka lang mahirap. Ang mga tulad lang ni Manager Zhang na marangal at elegante ang nababagay kay President Fu. Hindi ka man lang papantay sa kanya. Gusto pala ni Manager Zhang na maging gangeng. Fu. Sino kaya ngayon ang nananaginip ng gising? Hawakan niyo ang masamang babaeng yan. Ngayong araw ay talagang paparusahan ko siya. Bitawan niyo ako. May gana kayong hawakan ako? Sinisiguro ko sa inyo na pagsisisihan niyo ito. Manager, baka pwedeng hayaan na lang natin? Paano kung may malakas talaga siyang backer? Isang babaeng ginagamit ang katawan para sa benta. Hindi ako naniniwala na may ibubuga siya. Hawakan niyo siya. Masyado kang matigas, bruha ka. Anong ginagawa niyo? President Fu, bakit po kayo nandito? Siya ay President Fu. President Fu, kanina lang ay si Sumunuan ay nakikipaglandian sa kung sinong lalaki sa banyo, ginagamit ang katawan para sa benta. Tinuturuan ko lang ng leksyon para kay President Fu ang masamang babaeng ito. Paano mo nalaman? Nakita ito ng malinaw ni Xiao Qian. Xiao Qian, sabihin mo kay President Fu. President Fu. Nagkamali po ako. Hindi ko po alam na kayo pala yun. Kung alam ko lang na kayo yun, hindi ko po ipagsasabi yun. Ang lalaking kasama ni Su Munuan sa banyo kanina ay ako. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Nasaktan siya? Hindi maaari. Ang babaeng mababa ang uri na yan. Paanong nagustuhan siya ni President Fu? Sisantihin sila. Mula ngayon sa Fu Group ay hindi na sila tatanggapin. Masusunod, President Fu. Sino man ang magsalita pa ng masama, ay matutulad ang sasapitin sa kanila. Alis! Sumunuan. Sira ka ba? Di mo ba alam na gamitin ang pangalan ko para iligtas ang sarili mo? Anong sinasabi mo? Nasabing kabit mo ako? Para lalo nila akong maliitin? Sumunuan. President Fu, ito naman ang gusto mong makita. Ang makita akong parang putik, na hinahayaang tapak-tapakan ng iba, nawalan ng dangal, hindi na talaga makatagal, hanggang sa mapilitan akong bumalik sa pamilyang Fu, para maging ibon mo ulit sa hawla.
Kung gusto mong mawala, lumayo ka. Ang malas mo talaga. Sumunuan, gusto mo bang mapahamak sa pag-upo mo rito? Huwag mong kalimutan ang batang yon. Nasa kamay ko pa siya. President Fu, bilis, sakay na. Anong ginagawa mo? Dinala mo ako pabalik dito, hindi ba para rito? Huwag kang magmadali. Mayroon tayong buong gabi. Maglinis ka muna ng katawan mo. Jiang Qinghai. Sumunuan. Isang araw pa lang, nakikipag-ugnayan ka na agad sa tindero ng isda na yon. Hindi totoo yan. Tumawag sa akin si Jiang Qinghai. Siguradong may nangyaring masama kay Xiao Xue. Ibigay mo sa akin ang cellphone ko. Munuan, hindi tumitigil sa pag-iyak si Xiao Xue. Wala na akong magawa kaya tinawagan kita. Mama, kailan ka po babalik? Miss na miss ka na ni Xiao Oxu. Xiao Xue, huwag ka nang umiyak. Pauwi na si Mama. Fu Sijin. Gusto mong bumalik sa tabi ng tinderong yon? Manigas ka. Bakit ang init mo? Sumunuan? Xiao Oxue, huwag nang umiyak. Nandito lang si Mama. Xiao Xu. Pati sa pagtulog, siya pa rin ang iniisip mo? Hindi mo ba talaga maiwan ang batang yon? Dalhin niyo rito ang batang yon ngayon din. Xiao Oxu, bakit ka nandito? Dinala ako rito ng masamang tito. Fu Sijin, gusto mo ba akong itaboy gamit si Xiao Xue? Mama, bahay po ba ito ni Furuirui? Ang laki at ang ganda naman. Patawad, Xiao Xue, dapat ay bahay mo rin ito. Fu Sijin, anong gagawin mo? Walang kasalanan si Xiao Xue. Ilayo ang bata. Opo, President Fu. Miss Xiao Oxue, sumama ka sa akin. Inumin mo ang gamot. Fu Sijin, nagmamakaawa ako. Huwag mong saktan si Xiao Xue. Kung gusto mo pa siyang makita bukas, sumunod ka at inumin ang gamot. Sumunuan, ang pagdala sa batang ito rito ay para ipaalala sa iyo kung ayaw mong mapahamak siya, mabuting huwag kang gagawa ng kalokohan. Dito ka lang maglaro ng mabuti. Huwag kang pakalat-kalat. Dadalhin ka ni Madam Liu kay Mama bukas, ayos ba? Magpapakabait po si Xiao Oxu eh. Madam Liu, bakit nandito ang batang ito? Hindi kaya si Xiao Oxu eh. Ikaw nga, hindi nga sabi. Sabi ng ikaw eh. Hindi. Ikaw nga. Hindi. Ikaw nga. Hindi. Fu Ruirui. Kung gusto mong si Sumunuan ay manatili rito para samahan ka, sumunod ka ng mabuti. Hanggat nandito siya, hindi aalis si Sumunuan. Sige na nga. Akin lahat ng laruan dito. Huwag mong lalaruin to. Eh, ano nang lalaruin ni Xiao Oxu? Ayaw na ayaw ko talagang magbasa. Kaya sa'yo na lahat ng mga librong to. Fu Ruirui. Nakuha mo pang magmalaki? Nasaan si Xiao Xue? Magpalit ka na ng damit, samahan mo ako sa party. Pagkatapos ng party, hahayaan kitang makita siya. Tita, ayaw pa rin akong harapin ni Sijin? Buong araw lang siyang nakabuntot sa masamang babaeng yon. Isa lang naman siyang hamak na masamang babae. Ang jewelry exhibit ngayong araw ay inorganisa ng jewelry tycoon na si Elder Jiang. Dadalo rito ang karamihan sa mga mayayaman sa Longchuan. Pagdating ng oras na yon, pipilitin ko si Sijin na mangako sa harap ng lahat na pakakasalan ka. Kayo talaga ang pinakamabait sa akin, tita. Sino kaya ang kasama ni President Fu? Ngayon ko lang siya nakita. Ang ganda niya. Anak kaya siya ng isang mayamang pamilya? Siya na kaya ang asawa ni President Fu? Sumunan? Si Jin, bakit mo isinama ang taong di nababagay rito sa handaan ni Presidente Jiang? Maraming mayayamang tao ang nakatingin. Ano naman ngayon? Ikaw? Si Jin,
Alam ng lahat na ako ang pakakasalan mo, Za. Tapos isasama mo ang babaeng ito rito? Ano na lang ang sasabihin nila sa akin? Wala akong sinabing papakasalan kita. Di na niya pakakasalan si Juling? Tita, Huwag kang mag-alala, may paraan tayo. Siguradong kamumuhian din ni si Jean ang masamang babaeng yan mamaya. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa jewelry exhibit ngayong araw. Ikakasal na ang pinakamamahal kong anak. Kaya naman, ibibigay ko ang tanging at nag-iisang singsing ng tunay na pag-ibig para sa aking anak. Bakit nawala ito? Bakit nawala ang singsing? Sino ang may lakas ng loob na magnakaw sa jewelry tycoon na si Presidente Jiang? Anong nangyayari? Papa, Gusto kong makita kung sino ang nagnakaw ng gamit ko sa sarili kong handaan. I-check ang CCTV. Elder Jiang, narito ang magnanakaw. Siya iyon. Hindi nagnakaw ng singsing si Sumunuan. Kasama ko siya palagi, kaya hindi posibleng siya iyon. nagpunta pa siya sa banyo. Mapanlin lang ang babaeng ito. Siguradong ginamit niya ang oras na iyon para nakawin ang singsing ng tunay na pag-ibig ni Elder Jiang. Hindi ko talaga ninakaw ang singsing. Pusi Jin, kailangan mong maniwala sa akin. Kung nagnakaw man o hindi, malalaman natin kapag hinalughog ang bag niya. President Fu, kasama mo ang binibining ito. Dapat mo akong bigyan ng paliwanag, di ba? Dahil wala ka namang ninakaw, huwag kang matakot. Miss Su, pwede bang akin na muna ang bag mo? Ang singsing ng tunay na pag-ibig. Ikaw nga ang nagnakaw ng singsing ko. Siya nga talaga. Siya nga iyon. Siya nga talaga ang kumuha. Siya nga talaga. President Fu, magpaliwanag ka. Anong nangyayari? Hindi ko alam kung bakit nasa loob ng bag ko ang singsing. Pero wala talaga akong ninakaw. At wala rin akong dahilan para nakawin ang singsing na ito. Huling-huli ka na. Gusto mo pa ring tumanggi? Pagkaalis ni Sumunuan kay si Jin, kailangan mo ng malaking pera para buhayin ang anak mo at ang mahirap mong asawang tindero ng isda. Ang singsing na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso. Gagamitin ang perang nakuha sa paglilingkod sa lalaki para buhayin ang asawa at anak. Ang galing mo talaga. Masyado namang sakim ang babaeng ito. Hindi pa ba sapat ang pera ni President Fu? At nagnakaw pa ng singsing. Nakakahiya talaga siya. Hindi ko alam kung bakit nagustuhan ni President Fu ang ganitong klaseng mababang babae. Ako ang kumuha ng singsing. Ako ang kumuha ng singsing. Nabalitaan ko na ang isang tumbukod tanging pink diamond ay simbolo ng tunay na pag-ibig, kaya kinuha ko ang singsing dahil gusto ko itong ibigay sa mahal ko, kay Sumunuan. Pasensya na, Munuan. Gusto ko lang naman gumawa ng isang sorpresa para sa aming dalawa. Pasensya na kung nadamay ka pa. Si Jin, nagagawa mo to para sa babaeng to. Elder Jiang, Miss Jiang, humihingi rin ako ng paumanhin sa inyo. Hindi ko kayo nasabihan bago ko kinuha ang singsing. Para naman sa abalang na idulot nito, ang Fu Group ay magbabayad ng 100 ulit balang araw. Ha. Ganun pala yon. Hayaan mo na. Dala lang yan ng pagmamahal. Pero narinig ko kanina, mula sa Miss Ju na to, na itong si Miss Ju ay may asawa at anak na raw sa labas. Sa akin ang batang yan. 6 na taon na ang nakakalipas. Nang mangako kami sa isa't isa, pero nagkahiwalay dahil sa isang pagkakamali. Akala ko hindi na kami magkikita pa. Pero pinagtagpo kaming muli ng langit para bigyan kami ng pagkakataong magsimula muli. Mula noon hanggang ngayon, ang tanging lalaki ni Munuan ay ako lang. Tungkol naman sa kasal, isa lang yung malaking pagkakamali. Alam na lahat ni si Jin. Ang muling pagtatagpo pagkalipas ng 6 na taon, siguradong tunay na pag-ibig yan. President Fu, ibibigay ko na sa'yo ang singsing ng tunay na pag-ibig. Salamat, Miss Jiang. Pero, President Fu, tanggapin mo na yan. Naniniwala ako na ang pagkuha mo sa singsing ay mayroong espesyal na dahilan. Hindi kaya? Gusto mong mag-propose kay Miss Su dito mismo? President Fu, ano pang hinihintay mo? Ang makitang magkatuluyan ang mga nagmamahalan ay mas masaya pa kaysa sa sarili kong kasal. Nakakatuwa talaga. Ang singsing na ito, kunin mo, bilisan mo, huwag ka nang magbagal. mahal kong Munuan, pakasalan mo ako. Fu si Jin, tayo. Salamat, Munuan. Ikaw, tama na. Maraming tanyag na tao rito. Kapag umatras si Jin ngayon, maapektuhan ang Fu Group. Hahayaan na lang ba nating pakasalan ni si Jin ng babaeng ito? Pag-usapan na lang yan mamaya. Si Jin,
ng masamang babaeng ito ay kontroladong kontrolado. Sumunuan? Bakit mo ba laging sinisira ang mga plano ko? Kaya ko lang ginawa yun kanina. Para matapos na agad, isang palabas lang ang lahat. Huwag mong isiping magiging Mrs. Fu ka talaga. Hindi ka karapat-dapat. Wala akong ginagawa. Ang tanging hiling ko lang ngayon ay magsawa ka na sa akin at hayaan mo na akong umalis. Ibinabalik ko na ang singsing mo. Sumunuan, nananaginip ka. Huwag kang mag-alala. Habang nakikita kitang naghihirap sa piling ko, hindi ako magsasawa. Ang singsing ay wala na itong pakinabang. Ikaw na ang bahala dyan. Pero, sa kabila ng lahat ay babae kita. Sa susunod, huwag kang magpapakababa sa pagnanakaw ng gamit ng iba. Hindi mo pa rin ba ako pinaniniwalaan? Ang salita ng sinungaling ay hindi kailanman dapat paniwalaan. Sinabi ko na, basta't sasamahan mo ako sa handaan, hahayaan kitang makita ang batang iyon. Pero ngayong gabi lang, Sumunuan, hindi ba't kinasusuklaman mo ako? Bakit ngayon ay nagkukunwari ka na parang mahal mo pa rin ako? Imbestigahan niyo ulit ang kasal ni Sumunuan at Jiang Qinghai. Gusto kong malaman ang bawat detalye. Sumunuan? Huwag mong isiping pakakasalan ka talaga ni si Jin. Kagabi ay ginawa lang niya, yun dahil takot siyang maapektuhan ng stocks ng Fu Group. Kaya lang siya nag-propose sa'yo sa harap ng marami. Wala akong pinapangarap na ganyan. Kung talagang may kakayahan ka, pakiusapan mo si Fu Si Jin na pakawalan ako at aalis ako agad. Aalis ka rin naman balang araw. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo? Anong gagawin mo? Huwag ka nang madaldal. Kahit na ang anak mong pasaway ay nasa pamilyang Fu pa, ang lalaki mong nagtitinda ng isda ay nasa labas pa rin. Kung ayaw mong may mangyaring masama sa kanya, ibigay mo sa akin ang cellphone mo. 2:00 ng hapon, hihintayin kita sa Garden Coffee Corner. Nasaan ang Garden Coffee Corner? Nandito lang po sa business park natin. Sikat po ang lugar na yan bilang tagpuan ng mga magkakasintahan sa parke. Pumunta tayo sa Garden Coffee Corner. Ano na naman kaya ang binabalak niya? Bagay ba sa akin ang suot ko? Gaya ng dati, gwapo pa rin po kayo. Naintindihan ko. Parang ang ganda ng mood ni President Fu ngayong araw. Sumunuan, ito na ba ang bago mong pakulo para mang-akit ng lalaki? Munuan? Bakit ikaw ang nandito? Si Jin, ayaw mong sagutin ang tawag namin ni tita. Kaya wala akong ibang paraan kundi ito para makita ka. Nasaan si Munuan? Bakit nasa iyo ang cellphone niya? Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Siya mismo ang nagbigay nito sa akin. Gusto rin niyang magkaayos na tayo agad para pakawalan mo na siya at makasama na niya ang asawa niya. Siya mismo ang nagsabi niyan. Kung kaya mong mapilit si Fu Si Jin na pakawalan ako, aalis na ako agad. Sumunuan. Akin na ang cellphone mo. Ano na naman bang balak mong i-frame sa akin? Pagkatapos mo akong siraan dati at kumuha ng 1,000,000 piso para tumakas. Pati yung tungkol sa singsing kagabi, ikaw din ang may gawaan nun, di ba? Hindi ko akalain na matalino ka pala. Pero wala kang magagawa. Ibibigay mo to sa akin. Isakay niyo siya sa kotse. Hintayin mo ang tawag ko. Opo. Alas 2 ng hapon, hihintayin kita sa Garden Coffee Corner. Pinuntahan ni Fu Si Jin ang masamang babaeng yon. Handa na ba ang lahat? Nasaan na si Sumunuan ngayon? I-check ko po agad.
President Fu. President Fu. Si Miss Su, nasa hotel po siya? Kasama si Jiang Qinghai. Ang galing ha? Itinutulak mo ako sa ibang babae. Tapos ikaw naman, nasa hotel? At nakikipagkita ng palihim sa tindero ng isda? Ang tindi mo talaga. Pumunta tayo sa hotel. Masusunod po. Sumunuan. Nasaan ako? Tumayo ka riyan. Bitawan mo ako. Fu Sijin, bitawan mo siya. Fu Sijin, bitawan mo siya. Sumunuan. Itinulak mo ako sa ibang babae, pero nandito ka at kasama siya? Bakit napakasama mo? Hindi totoo yan. Nandito na ako pagkagising ko. Dahil kay Zuling. Dahil Sumunuan. kay Zuling. Akala ko kagabi, kahit kaunti, ay mahal mo ako. Pero laro lang pala ang lahat. Nagkamali ako. Siguro kapag nawala ka na, saka lang mawawala ang galit ko. Wawakasan kita. Fu Sijin, kung ito ang paraan para gumaan ang loob mo. Umalis ka. Huwag na huwag ka nang pakita sa akin. Fu Sijin, mawala ka na. Munuan, Bakit? Patawad. Alagaan mo si Xiao Okshu. Siya ay... Munuan. Munuan? Pupunta na tayo sa ospital. Hindi ka pwedeng gumitaw. Munuan, huwag kang bumitaw. Sumunuan. Huwag mong ipikit ang mata mo. Huwag. Huwag mong sisihin si Jiang Qinghai. Sumunuan. Kapag iniwan mo ako, wawakasan ko si Jiang Qinghai. President Fu, bitaw na. Sumunuan. President Fu, kailangan na naming pumasok. Doktor, iligtas mo siya? Nagmamakaawa ako sa iyo. Gagawin namin ang lahat. President Fu, lumabas muna kayo. President Fu, dinala na rito si Jiang Qinghai. Nasaan si Munuan? Kamusta na siya? Fu Sijin, hayop ka. Sa lahat ng taon na to, dahil sa iyo si Munuan, gaano karami ang hirap na dinanas niya. Nagawa mo pa siyang saktan ng ganoon. 6 na taon na ang nakalipas, hindi ka na sana niya tinulungan. Anong ibig mong sabihin? 6 na taon na ang nakalipas, tinakot ng nanay mo si Munuan na kapag umalis lang siya, tsaka ka lang papayagang maoperahan. Dahil mahal ka niya, sinadya niyang magsalita ng masama para iwan ka. Dahil mahal ka niya, naging hangal siya para harangin ang saksak para sa iyo. Munuan. Bakit ka naging ganoon kahangal? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Fu Sijin, hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal ni Munuan. Galit na galit ako sa sarili ko. Bakit hindi pa kita winakasan para lumaya na silang mag-ina? Ilayo niyo siya rito. President Fu, si Zuling ang nanlinlang kina Jiang Qinghai at Miss Su at sinadya silang ikulong sa loob ng kwarto sa hotel. Zuling. Sisiguraduhin ko na sa mundong ito, wala nang matitira sa pamilyang Zhu. Masusunod po? Doktor, kamusta na siya? Ligtas na ang pasyente mula sa panganib, pero kung magigising pa siya, depende na iyon sa kagustuhan niyang lumaban. President Fu, wala pa po kayong tulog at pahinga sa pag-aalaga sa kanya ng 3 araw na. Kapag nagpatuloy pa ito, baka di na kayanin ng katawan niyo. Maayos lang ako. Fu Sijin. Nanay mo ako. Nagagawa mo akong itaboy. Papuntang ibang bansa dahil lang sa masamang babaeng yan? Dapat ka magpasalamat dahil inakita. Dahil kung hindi, higit pa sa pagpapadala sa ibang bansa ang aabutin mo. Baka tuluyan ka na ngang naloko ng masamang babaeng yan.
Noon, ginawa ko lang yon para sa ikabubuti mo. Sinasabi mong para sa ikabubuti ko. Pero sinira mo ang lahat ng mahal ko. Sinira mo ang kaligayahang dapat ay sa akin na 6 na taon na ang nakararaan. Mabuti pang doon sa ibang bansa ay manahimik ka na lang. Kung hindi ay huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Lumabas ka. Madam, tayo na po. Sige, masyadong mataas na ang lipad mo. Hindi na kita kayang kontrolin. Patawad mo, Nuan. Napakagago ko. Kung inalam ko lang agad ang totoong nangyari. Hindi ka sana napagkamalan at hindi ka sana nagdusa ng ganito. Munuan, gumising ka na, pakiusap. Kahit pagalitan mo ako o saktan mo pa ako, tatanggapin ko. Gumising ka na, pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi sa'yo. Fu Si Jin, pakiusap, tulungan mo ang pamilyang Zhu. Tulungan mo ako kapag di ko nabayaran ang utang. Kukunin na ako ng mga naniningil na yon. Kung hindi dahil sa tatay ko, dapat ay wala ka na. Sa mga nakaraang taon, sapat na ang ibinigay ng Fu Group para sa karangyaan ng pamilyang Zhu. Dahil pa lang sa mga ginawa mo kay Munuan, gusto na kitang parusahan ng malala. Dapat kang magpasalamat na naaalala ko pa ang utang na loob na yon at hindi ko pa kayo tuluyang tinatapos. Ilayo niyo siya. Paumanhin, President Fu. Ialis na siya. Fu Si Jin, magsisisi ka. Oh, Senyoritang Zhu, kumusta? Nakabuo ka na ba ng pambayad? Boss, tingnan mo. Tinapon siya na parang basura. Siguradong wala pa siyang pera. Bigyan niyo pa ako ng isang araw. Siguradong makakabuo ako. Ang isang araw na ibibigay ko sa'yo, katumbas ng mawawalang pera sa akin. Napakaganda naman ni Binibining Zhu. Kapag dinala ka sa ibang bansa, siguradong mabilis nating mababawi ang pera, di ba? Dalhin na yan. Bitawan niyo ako, ayoko. Munuan, gising ka na pala. Siguro kapag nawala ka na, doon lang mawawala ang galit ko. Alam kong ayaw mo akong makita. Tatawag lang ako ng doktor. Sandali lang. Nasaan si Jiang Qinghai? Maayos ba siya? Huwag kang mag-alala. Wala akong ginawang masama sa kanya. Talaga? Hindi niya sinasadyang saktan ka. Ginawa niya yon para iligtas ako. Kapag bumuti na ang pakiramdam mo, papupuntahin ko siya rito para makita ka. Mama! Miss na miss ka na ni Xiaoshui. Ayaw akong paakyatin ng masamang tito para makita ka. Miss din ni Mama si Xiaoshui. Pasensya na, Munuan. Kasalanan ko ang lahat. Senior, hindi mo kasalanan yon. Alam kong ginawa mo yon para iligtas ako. Para nakitang tunay na kapatid, di ko matanggap na ganoon ang trato ng lalaking yun sa'yo. Salamat, Senior. Maayos na ba ang mukha mo? Nagmisto lang po sa ang mukha ni Papa. Noong nasa tabi ko siya, hindi siya naging ganyan kasaya kailanman. Puro sakit lang ang naibigay ko sa kanya. Dapat na ba akong bumitaw? President Fu, Tug na ba si Xiaoshui? Tulog na siya. Munuan, alam na ni Fu Si Jin ang katotohanan sa pag-alis mo, 6 na taon na ang nakalipas. Alam na niya ang lahat. Pero, hindi pa niya alam ang tungkol sa pagkatao ni Xiao Xue. Balita ko'y pinadala niya si Mrs. Fu sa ibang bansa at ang pamilyang Zhu ay nalugi na rin. Munuan, sa lagay na to, mananatili ka pa ba sa tabi niya? Kahit pa magkabit-kabit ang basag na salamin, mayroon pa ring lamat na hindi na mabubura. Totoong niloko ko siya noon, kaya hindi ko siya sinisisi. Pero, sa pagitan nating dalawa, hindi na talaga maibabalik ang dati. Umalis na ba si Jiang Qinghai? kasama na po niyang umalis si Miss Xiao Xue. Ngayon sa kwarto, si Miss Su na lang ang mag-isa. Sige.
Nasaan si Munuan? Alamin niyo kung sino talaga ang kumuha sa kaniya. Opo. President Fu, si Zuling ang kumuha kay Miss Su. Ano ba kayong klaseng mga tauhan? Hanapin niyo agad si Zuling. Sumunuan, di mo inasahang makikita mo uli ako, no? Anong gagawin mo? Anong gagawin? Gagantihan ko si Fu Sijin. Dahil sa kanya, ibinigay ako ng mga naghabol ng utang sa ibang bansa at doon ako minaltrato ng husto. Anong makukuha mo sa paghuli sa akin? Galit na galit si Fu Sijin sa akin, wala siyang pakialam kung ano man ang mangyari sa akin. Fu Sijin, huwag na huwag kang pupunta rito. Noong hinarap lang kita ng kaunti, ginawa na niyang bagsak ang pamilyang Zhu. Ngayon sabihin mo sa akin kung gaano ka kahalaga sa kanya? Siguradong lalabas din siya mamaya. At sa oras na iyon, gusto ko kayong wakasan pareho. Zuling. Nandito na ako. Pakawalan mo si Sumunuan. Kapag naglakas loob kang lumapit, itutuloy ko na ang pagtapos sa kanya ngayon din. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Ang bahay, mga stocks, pera. Ibibigay ko lahat sa iyo. Huwag mo lang siyang sasaktan. Fu Sijin, marunong ka rin palang magmakaawa ng ganyan? Gusto kong lumuhod ka sa harap ko at yumuko. Sige, luluhing ako. Huwag mo lang siyang sasaktan. Sige, luluhod ako. Huwag mo lang siyang saktan. Fu Sijin, huwag ka nang yumuko. Fu Sijin, ano bang meron sa masamang babaeng to? Bakit mahal na mahal mo siya? Bugbugin niyo siya. Fu Sijin, kapag lumaban ka, hihiwain ko ang mukha niya ngayon din. Di ako lalaban. Huwag mo lang siyang saktan. Miss Zhu, nagmamakaawa ako sa'yo. Itigil niyo na ang pagpalo. Baka mawala na siya. Tigil, hilahin niyo siya rito. Ang guwapong mukha na to, nagkaganito na, nanghihinayang talaga ako. Fu Sijin, sabihin mo lang na mahal mo ako. At handa kang pakasalan ako, pakakawalan kita. Ang lahat ng nangyari, di ko na sisingilin pa. Ano, ayos ba? Pakakawalan mo ba si Munuan? Anong oras na ba? Bakit ang babaeng yan pa rin ang iniisip mo? Ituloy ang pagpalo. Kapag itinuloy pa, baka di na niya kayanin. Sabi ng paluin niyo, gawin niyo. Baliw na babae ka talaga. Pera lang ang kailangan namin. Ayaw naming magkaroon ng gulo rito. Bahala ka na sa sarili mo. Tara na. Fu Sijin, gusto ko na habang buhay kang mabuhay sa pagsisisi. President Fu, Bitawan niyo ako. Wawakasan ko ang buhay ni Sumunuan. Huwag kang matakot. Maayos lang ako. Fu Sijin, pumila ka. Darating na ang ambulansya. hello? 1-2-0 ba ito? Bilis! Pumunta kayo sa Huangpu Park Phase 1. Munuan? Mapapatawad mo ba ako? Kailanman ay hindi kita sinisi. Fu Sijin, si Xiao Xue ay anak mo. Hindi ka pwedeng mawala. Hindi mo kami pwedeng iwanan. Ang buti naman. Kung magkakaroon man ang susunod na buhay. Munuan? Pakakasalan mo pa rin ba ako? Pangako. Ipapangako ko sa'yo ang lahat. Basta't mangako ka sa akin na hindi ka mawawala. Huwag mo akong iiwan, please. Kung ganoon, ay kailangan kong ihanda sa'yo. Ang pinakamagandang kasal